Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Metis Bashad and welcome to our daily devotion of Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about paano mas makilala si Lord, and our concepts all about knowability of God. Ang Diyos ay maaaring makilala. Hindi siya nananatiling malayo o lihim. Ipinapahayag niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang nilikha, kanyang salita at higit sa lahat sa pamamagitan ni Jesucristo. So ang pagkilala sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa kaalaman, ito ay isang buhay na relasyon. Bagamat hindi natin siya lubos na maintindihan dahil sa kanyang walang hanggang kalikasan, maaari nating makilala siya ng totoo at sa bawat pagkilala natin sa kanya, mas malalim ang ating pag-ibig at pananampalataya at pagsunod natin. So, our Bible readings for today is all about John chapter 17 verse 3, ASND version. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka nila, ang iisang tunay na Diyos at si Jesucristong isinugo mo. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, first is the revelation. God wants to be known through Christ. So, hindi tayo pinapabayaan ng Diyos sa dilim. Dahil si Jesus Christ ang kanyang dakilang pahayag, makikilala natin ng Ama sa pamamagitan ng kanyang anak. Second is relationship. So, God wants genuine relationship. So, ang layunin ng pagpapakilala sa Diyos ay hindi lang impormasyong pang-isipan, kundi ugnayang pusong totoo. Kumbaga, dapat bukal sa ating mga puso na gusto natin siyang makilala at magkaroon ng genuine relationship sa Kanya. Last is rebirth. God transforms us into Christ-likeness. So, ang tunay na pagkilala sa Diyos ay nagbabago ng ating pagkatao habang mas nakikilala natin siya, mas nagiging katulad tayo ni Kristo. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is keep up your prayers life first thing in the morning. So, gawin natin laging priority ang panalangin upang magsimula ng araw sa presensya ng Diyos. So, kada pagising natin, kasi diba, kahit ako, kapag minsan gumigising talaga ako, una kong hinahawakan ng cellphone. Pero, nung nagkaroon na ako ng realization, bakit hindi muna ako magdasal bago ko gawin yung mga kailangan kong gawin. Para sa ganun is, onting oras lang na may iaalay mo dun sa prayer na yon at ibigay na natin dahil dun sa prayer na yun is magkakaroon tayo ng productivity, magkakaroon tayo ng guide, and malalaman natin kung ano ba yung decision at plano ni Lord sa atin that day. Second is keep at reading the Bible daily even on your busy days. So, ang salita kasi ng Diyos ay ang ating pangunahing daan upang makilala ang kanyang kalooban at puso. So, syempre, kahit paano, kailangan pa rin natin magbasa ng Bible or makinig sa mga devotional katulad ng ginagawa ni Pastor Russell, which is nakaka-help kasi every day, so sa 365 days ng taon is nagkakaroon tayo ng kahit isa or kahit ilan man yan na nababasa at napapakinggan. And last is keep on knowing God theologically and relationally. So, pag-aralan mo, dapat siya ng theological, pero higit sa lahat is makipag-ugnayan ka sa kanya ng relationally. So, hindi sapat ulo lang, kailangan ang puso. So, ngayon na tayo sa ating last part is our discussion. And our discussion talks about how is knowing God theologically equally important with knowing God relationally. So, para sa akin, yung pagkilala natin sa Diyos theologically ay nagbibigay ng tamang pag-unawa sa kanyang karakter, plano at katotohanan. Pero kung ito lang, magiging malamig at walang buhay ang ating pananampalataya. Kaya ang relational knowledge naman ay nagpapatibok ng ating puso sa pagmamahal at tiwala sa Diyos. So kapag pinagsama natin sila is nagiging buo at malalim ang ating relasyon, may katotohanan at may init ng pagsamba. So let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil hindi mo kami iniwan sa dilim. Ipinahayag mo ang iyong sarili sa pamamagitan ni Jesus upang kami makalapit sa iyo. Bigyan mo po kami ng pusong sabik na makilala ka pa, hindi lang sa isip kundi sa buong buhay namin. Lord God, turuan mo kaming manalangin, magbasa ng iyong salita at lumalim sa ugnayan namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.